nagtanong si Shiori Hosoyama kay Tsukasa kung saan ba talaga sila patungo habang nasa kanilang paglalakbay upang labanan ang hari ng demonyo. Ipinaliwanag ni Tsukasa na ang kanilang pangunahing layunin sa ngayon ay makalabas agad sa kagubatan at makatakas mula sa nasasakupan ng kaharian ng Retice. Habang nagsasalita si Tsukasa, tahimik na nagmuni-muni si Asahina Kyosuke na pinaniniwalaan ng kanyang pakiramdam na kung susundan niya si Tsukasa, tiyak na muli niyang makikita si Akira. Naalala niya na matagal na silang magkakakilala ni Tsukasa mula pa noong kindergarten, bagaman hindi sila naging malapit. Lagi namang may tila pagkamuhi si Tsukasa kay Akira, na palaging malamig at walang pakialam sa paligid. Inamin ni Asahina na bihira siyang makisalamuha sa dalawa, hanggang sa isang araw bago sila madala sa mundong ito, nang di inaasahan niyang makita si Akira na nagpa-part-time sa isang construction site. Sa alaala niyang iyon, kinilala niya si Akira at ipinakilala ang sarili, ngunit halos hindi matandaan. Nag-usat sila ng sandali, kung saan inamin ni Akira na ayaw niyang malaman ng iba, lalo na ng kapatid niyang si Yui. Ipinakita rin ni Asahina ang litrato ng kanyang kapatid na babae, at doon nila natuklasan na ang kanilang mga kapatid na babae ay magkaibigan na pala. Dahil sa kakaibang pagkakataon na yon, nagsimula silang magkalapit at paminsan-minsan ay nag-uusap sa paaralan. Ngayon, pinagsisisihan ni Asahina na hindi niya naipagtanggol si Akira nang ito ay pinaratangang pumatay kay Commander Saran. Noon, lubos siyang naniniwala sa kasinungalingang iyon kaya't tinalikuran niya si Akira. Hanggang ngayon, iniisip niya kung anong mukha ang ipinakita niya noon kay Akira, malamig at walang tiwala. Bumalik sa kasalukuyan, nilapitan siya ni Tsukasa at tinanong kung bakit siya sumama sa paglalakbay. Tahasan niyang sinabi na gusto niyang makita si Akira muli. At bagamat ikinairita ito ni Tsukasa, ipinunto ni Asahina na sa ilang paraan, magkahawig sila ni Akira. Mariing itinanggi ito ni Tsukasa, ngunit inobserbahan ni Asahina na pareho silang nagdadala ng bigat ng mag-isa, si Akira sa pamamagitan ng pananahimik at pagkawala, at si Tsukasa sa pamamagitan ng pagiging leader at tagapagtanggol ng kanilang mga kaklase. Kahit hindi ito tanggapin ni Tsukasa, kumbinsido si Asahina na may pagkakahawig ang dalawa. Samantala, sa loob ng isang laberinto, magkasama namang nakikipaglaban sina Akira at Amelia sa mga halimaw. Nag-alala si Akira na baka sagabal si Amelia, ngunit pinatunayan niyang mali siya nang gumamit ito ng gravity magic upang talunin ang mga kalaban. Nang magpahinga sila at kumain, ipinakita ni Akira ang kaugalian ng kanyang bansa, ang pagsabi ng itadakimasu bilang pasasalamat sa pagkain na ginaya naman ni Amelia. Naging mas personal ang usapan nila. Ibinahagi ni Akira ang tungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang inang may mahinang kalusugan, ang amang tumakas noong siya ay bata pa, at ang kapatid niyang si Yui na nagsisimula na ring magtrabaho upang makatulong sa pamilya.